Aral, isang salitang puno ng pangarap, ngunit para sa ilan, nakakapagod na rin pakinggan. Ito ang kwento ng mga estudyante, guro at magulang sa isang paaralang tanyag sa pagiging uno sa galing at talino. Ang Kingfisher School of Business and Finance. Tara, alamin natin kung patas o mabigat nga ba ang sistemang umiiral dito. Sa paaralan na ito kung saan mas pinupuri ang mga matataas sa grado at kung saan ang bawat estudyante ay nagsisikap at naghihirap matawag lamang na Academic Excellence Awardee, hanggang saan nga aabot ang kanilang tiyaga, pangarap at mga paghihirap. Matawag lamang na magaling sila. Ngayong patapos na ang isang semestre sa Kingfisher, makikita natin ang epekto ng sistemang ito sa mga estudyante, lalo na sa mga bago. May ilan na nakayanan ang bigat at nagtagumpay, habang ang iba naman ay nakaramdam ng hapdi at pangungulila sa kanilang sarili. Ating alamin ang karanasan at pananaw ng mga estudyanteng lumalaban sa isang paaralan na may competitive environment. Simulan natin sa isang grade 11 na estudyante. Bago ka pa man pumasok sa Kingfisher, anong naging unang expectations mo or inaasahan sa school na ito? Honestly, before I came here, I already know na maganda talaga quality of education dito. Especially since I was influenced by the teachers here when I first came here. Tapos, I was expecting na maganda talaga ang environment here. Like, sama-sama ang mga students, the teachers, magaling magturo, tapos yung pagkikilakap nila sa students, maganda. Okay, let's go to our next question. Ngayon na naranasan mo na ang Kingfisher life, may nagbago ba sa pananaw mo dito? Bakit? Honestly, yes. A lot. Maraming nagbago sa pananaw. Because, first, I still do think na maganda talaga ang quality of education. Especially with the teachers being great at teaching and very passionate about their jobs. Pero, especially since with what I've experienced, as well as my fellow classmates, fellow grade 11, marami talagang feeling ko, there's just that feeling that makes you feel like, bakit naman ganun? And then, additionally kasi, I still, nakikita ko rin naman na maganda talaga ang environment. But meron talaga yung mga dapat talagang hindi mo kailangan na isip. Okay, maraming salamat. Susunod na katanungan. Ilang. Sa dami ng tasks at bigat ng pressure dito sa Kingfisher, masasabi mo ba na nahihirapan ka na? Yes, honestly, every single day. Kasi from the tasks talaga, na-culture shock ako. Kasi dati naman, although burnt out ako, hindi naman siya ganito kalala. Maraming salamat. Next question. Masasabi mo ba na may mga oras na gusto mo na talagang sumuko o mag-give up na lang talaga? Same as my answer earlier. Yeah, halos all the time talaga. Because, ayun na nga, hindi lang mahirap yung mga tasks, pero grabe ang expectations ng people. Especially since this is a very prestigious school and top 1 pa siya here sa Region 1 Campus. Okay, maraming salamat. Susunod na katanungan. Anong mga ginagawa mo para makayanan ang dami ng tasks at expectations dito sa Kingfisher? I try to cope by talking to friends and especially talking to myself. It really helps, especially when you know how to be positive. Kasi kapag ulit-ulit na yung negative thoughts, talagang mas lalo akong mahirapan. Kaya I just tend to be more positive about it. Maraming salamat. Next question. Base sa nakikita mo sa paligid mo, masasabi mo bang nahihirapan na rin ang mga kapwa mong grade 11? Yes, definitely. Especially since, again, yung mga experiences ko alongside them, grabe talaga ang culture shock. And then, I don't know, pero grabe na rin kasi, I would say, the treatment of the system of Kingfisher. Although I wouldn't say it's completely bad, there are really things that they should fix. And it's a must talaga.
Yes. Okay, maraming salamat. At susunod naman, kung may gusto kang baguhin sa sistema dito sa Kingfisher, ano yon at bakit? Definitely they should be more student-oriented. Kasi um, if they want to push with just if they want to push about yung sa mga sinasabi nila, yung sa system nila, yung rules nila, what about the students who are also having a hard time? Kasi kagaya nun sa mga, let's say, sa Baguio 1, there was definitely there are definitely students who were really affected. Tapos kapag ipapatuloy lang natin sila ipagpapasok agad-agad just because left behind tayo, then paano naman yung mga students na kailangan pa mag-recuperate para sa mga ano nila, sa daily lives nila at sa mga families? At bilang huling katanungan, bilang susunod na grade 12 student dito sa Kingfisher, may inaasahan ka sana bang magbago pagdating mo na ng grade 12? Bakit? Ang inaasahan ko talaga magbago, again, definitely the system and how, probably how administration and teachers view students, na sana their views on us wouldn't be negative. Tapos how they administer the student body, yun talaga. Maraming salamat at bilang takeaway, may gusto ka bang sabihin na final message para sa mga manonood ng documentary? Final message siguro is that we shouldn't allow ourselves to be oppressed by any body, administration, and anything else. We should voice out. Kasi kaya nga tayo nagkaroon ng boses. It's to voice out our stance, our opinions, and Thank you, Jared, and that will be all. Maraming salamat. Napagtatanto ng mga grade 11 students na ang competitive na sistema sa Kingfisher ay nakakapagod na sa kanila. Ngunit nakikita rin nila ito bilang tulong upang mas maipakita ang kanilang potensyal. Ngayon, dumako naman tayo sa college upang alamin kung may pagkakaiba nga ba ang nararanasan at nararamdaman nila. Based sa experience ko, parang actually, mas madali ko yung first year ngayon compared sa grade 11 ko or grade 12 ko. Siguro dahil mas konti yung workload or dahil sanay na rin ako sa Kingfisher. Thank you po, Kuya. At next question po sana is, ano po ang mga ginawa niyo po para makasurvive pong senior high school niyo po? Paano niyo po hinarap yung pressure at dami ng requirements noon po? For me kasi, time management talaga yung pinakakailangan mo eh. At saka good support system. Kasi noon talaga, meron talaga akong friend group na gagawa ng reviewer, yung i-allot namin yung mga task para madalian lang kami. So ganun yung ginawa ko. And then time management naman is kahit paano naman nakakatulog pa ako ng 4 hours kasi dinidivide ko yung time ko para sa lahat ng subjects. And then pa yung huli mong tanong doon. Paano niyo po na parang, let's say, paano niyo po hinarap yung pressure po? Kahit minsan po sobrang bigat na po talaga. Paano niyo po siya hinandle? Nagdi-distress din naman ako. Pumupunta ako sa beach or kaya naglalaro ako ng games every once in a while para maklear lang yung mind ko para hindi lang puro sa school. Okay, thank you po Kuya. Next question po. Nang makamit niyo po ang pagiging isang excellence awardee, may mga bagay ba kayong kinailangang isakripisyo para lang may maabot po yung titulo po na iyon po? Love, gano'n. Siguro yung time ko with family kasi pag meron sila ma-outing, gano'n, hindi na ako nakakasama kasi kailangan ko pang pumunta ng school ng Sabado or ng Linggo. So, yun yung pinaka-sacrifice ko, yung time ko with the family and yung sa sarili ko na rin siguro, imbis na matulog ako ng weekends, ayun, may ginagamit ko pa yung time ko for school. And money din, hindi yung pinakamalaki kong sacrifice. Yes po. Since kahit na, yes, ganun. And then for excellence awardee naman, siguro yung pinaka-sacrifice ko noon is yung time ko sa sarili and time ko sa parents ko and sa family ko. Thank you po Kuya. Next question po. Kahit matagal ka na po sa Kingfisher, may mga pagkakataon pa rin po ba na nararamdaman nyo pa rin ang bigat ng competitive environment dito po? Yes, actually kanina kaka-check lang ng paper namin sa exam na finals namin. So nakita namin yung score. So nagtatanungan pa rin ng mga scores gano'n, yung normal na parang competitive, ito natatanong. Normal lang naman yan, pero for me naman sanay na ako since elementary pa lang na gano'n yung environment.
Pero dito sa Kingfisher is parang ano na siya, more on respectful na siya, na kunwari, ito magaling siya, ganun. Parang hindi na siya more on competitive, dapat taasan mo ito, ganito, ganyan. Dapat, parang ang mindset ngayon is, pare-pareho tayo tataas. Thank you po. And next question po, sa palagay mo po ba, kuya, paano po nakaka-apekto ang pinagdaanan niyo po ng senior high school sa performance niyo po ngayon sa college po? Ang pinaka-effect niya talaga is yung parang I keep pushing myself dun sa boundaries na sila ng performance task. Kung nga may pinagawa si Sir Steven, gano'n. Yes po. Imbis na dun lang sa, confined lang dun sa space na, yung minimal requirements is parang, since senior high school na ako dito, parang kailangan above and beyond dun sa required para hindi lang mataas yung grades, para mapakita mo na nag-effort ka dun sa subject. Yes po. Thank you po, kuya. And next question po, sa pananaw niyo po ba ngayon, kuya, makatarungan po ba o tama ang pagiging competitive ng paaralan po? So, kung titingnan niyo po sa sarili niyo po at sa nakikita niyo po sa mga kaklase niyo po? I think okay lang naman yung pagiging competitive ng school. Kasi parang napupush din yung mga students na mag-aral din sila, parang to compete ganun. Parang imbis, for me is yung mga ganyan na ito mas mataas siya sa akin, ganun. Is imbis na parang nalulungkot ako or something, is parang sinasabi ko na lang, babawi ako, gagalingan ko next time para hindi ko man siya mataasan, at least mataas din ako, maganda yung grade na makukuha ko. And parang ang competition ko is yung sarili ko, maging better dun sa past versions. Pero napapansin ko rin naman na sa school natin na yung mga lower performing students is sila yung nahihirapan dun sa environment na competitive. Kasi syempre, ang gusto natin is mag-produce ng mga top-notchers, gano'n. So, sa kanila yung parang pressure na yung generational na yung mga nauna ng years is ganito na sila, successful na sila, tapos nape-pressure sila na kahit na maliit pa lang yung subject is nahihirapan na. So I think yung pangit na competitive side na sa school na to na nakaka-affect sa student. And one last question po sana, kuya. Sa tingin niyo po sa buong Kingfisher experience niyo po, may pagkakataon po parang bulok po, parang may maling-mali po talaga na napansin kayo sa sistema po, if ever? Since senior high school po, may napansin po ba kayo? Yung holidays, yung mga, like kunwari, suspended na, gano'n. Yung kailangan pahintayin yung executive order ni Mayor, which is correct naman kasi syempre, kailangan talaga may backing yung hindi lang pwedeng nagpo-post lang na walang pasok. Kailangan may document talaga. Pero I think since parang sa school dapat parang ilignan nila yun na parang na kahit na ganun lang yung post, kahit wala pang executive order, kahit na parang sign pa lang na walang pasok, is i-consider na nila yun para sa student. Kasi parang makakahabol naman yun either Saturday class or additional days sa school. So yun yung pinaka sa tingin ko na parang bulok na sistema dito. And kasi sa performances naman, kahit medyo may hirap, okay lang siya. Siguro ang problema lang is yung mga group works na like yung mga members is hindi na nakapatulong and parang na-incentivize na gumastos o nang gumastos, like marketing, Yes po. so parang malaki yung gastos doon. Pero na-improve yung student, kaya lang parang mahirap lang yung sa gastos kasi ang nagpa-fund doon is tayo mga student imbis na ang school. Yun lang. Sa Yes po. po. Thank you for that po, kuya. May takeaway message po ba kayo na gustong sabihin po sa mga maaaring maging manonood po ng itong interview po? Sana din niyo ako isumbong kay Ma'am Tess, kay Sir Derek, kasi yung scholarship ko po, guys, sorry. Siguro ang message ko na lang is, kahit na mahirap sa Kingfisher, parang worth it siya pagka nalagpasan mo na siya, kasi you will be a better person talaga after you went through here. Kahit na mahirap, marami kang complain talaga. Ako, ang dami ko talaga kino-complain sa mga kaibigan ko. At the end of the day, magiging better version ka ng sarili mo. Yun lang. Maraming salamat po, kuya. Kahit na matagal na si kuya na nag-aaral dito sa Kingfisher, nahihirapan pa rin siyang harapin ang maraming gawain. May mga pagkakataon na kinakailangan niyang magsakripisyo para lamang makapag-aral. Ngayong tapos na tayo sa mga estudyante, tumungo naman tayo sa mga guro o faculty members ng Kingfisher upang mas malaman ang kanilang panig ng kwento kung ano nga ba ang obserbasyon nila sa mga estudyante. Anything po na caught your attention? Parang may pattern po ba kayo nakikita sa mga estudyante nagsisidahanan po? Mga estudyante, iba magugulo, yung iba, tapos yung iba, parang hindi ka nag-exist. Pag dinadaanan ka lang, wala silang
galang minsan. Yes po. Ask ko po sana po if over all those years po, may napansin po ba kayong parang like parang pare-pares po silang stress po, pare-pares po silang naghahabol po nila ng deadline. Oo, Pare-pares po. Parang napansin niyo po bang halos walang nagbago po since then? wala. May senior high na, gano'n na. Pag may deadline, sige. Stress sila. And isang question po sana po ma'am, if ever po, ano po yung masasabi niyo po parang root cause po ng mga pangyayaring yun po? Parang ano sa tingin niyo po sa tingin niyo po ba parang over the years po, like lahat ng batch po sa kanila po is parang self-problem po, sa tingin niyo may napapansin rin po kayo parang problema sa teaching po, ganun, sa system, or sa teaching po, sa sistema rito po, anything po? Hindi po masasabi sa teaching kasi hindi ako mag-observe sa mga teacher. Yes po. Narinig ko lang yung mga iba. Pero may naririnig po kayo parang may nangyayari po sa previous batches po, in the current batch, na parang may, let's say po, parang hindi patas ganun or what po. Meron. Okay. Yes. Thank you po ma'am. May takeaway message po ba kayo po sa napapansin niyo po? Anything? Wala. Thank you po ma'am. Thank you, ma'am. Tayo naman ay magtungo palabas upang magtanong sa isang tenant na malapit sa Kingfisher kung saan isa siya sa mga saksi ng kanilang karanasan. Magandang gabi po ma'am. Ma'am, ang una ko pong katanungan para ngayon po ay, karamihan po ba nang umuupa po dito ay estudyante ng Kingfisher? Tama po ba naman po? No? Tama. Ano po ang mga karaniwang naobserbahan nyo sa kanilang araw-araw kada parating po sila, palabas? Naglalaba. Tapos nagluluto. Opo. So, masasabi nyo rin po na parang marami po silang binabalanse po sa personal at let's say po, pang-school po ng mga gawain po, no? Oo. Madalas sila nag-aaral dyan dito sa labas. Sa karaniwang araw po nila, sa tingin niyo po, hanggang anong oras po silang nagsasakripisyo ng oras po hanggang gabi para lang po May mga alauna, alas 2, ganyan. Nandito sila nakaupo sa labas. At napapansin niyo po ba kung pagod o stress na po sila kada uwi sa kada galaw po nila rito? Oo naman, nakikita mo talaga sa kanila. Yan ang complaint nila lagi. May mga panahon rin po bang halos may naririnig po kayo ngayon, ayaw ka na pong ipagpatuloy po rito, parang gusto na po nilang sumuko? May naririnig po ba kayo minsan pag ganun-ganun po? Kasi yung mga estudyante ngayon, okay naman sila. Yung mga dati na talagang lumipat na sila sa ibang school, ang sabi nila hindi nila na kaya. Kaya naglipatan sila. At ilang taon na po kayo nagpapaupa po rito? Ano na kasi, ilang taon na kayo dito siya? 2 years, diba? Mga 4 years na. Nagmula nung pagkatapos ng pandemic. So, napansin niyo po sa 4 years po ba na parang wala pong nagbago, parang ganun pa rin po talaga yung nagiging nagpapaupa po dito na estudyante, parang kahit anong batch pa po man yun po, parang pagod po sila, parang araw-araw po Minsan nga naaawa nga ako sa kanila, dito sila sa labas, parang, so masasabi niyo po talaga po sa 4 na taon po na yun, dire-diretso po na parang walang masyado nagbago, parang diretso pa rin po silang nagsasakripisyo ng oras. Yung mga ngayon, sila kasi bago, di ba? Opo. I-compare ko yung dati saka ngayon, mas okay ngayon kasi nga, yung mga estudyante na yun dito ay talagang nakikita ko nag-aaral sila. Hindi katulad dati, talagang as in wala. Parang wala ko nakikita na may mga lamisan naman dito, makikita man kung mag-aaral sila, hindi, di ba? Ngayon, nakikita ko sa kanila talagang interesado silang mag-aaral. Kasi yun din talaga ang sinasabi din namin sa kanila. Siyempre para sa magulang din nila yun, di ba? Opo. At matanong po nga po, kadalasan po kung aalis po sila sa pag-uupa po rito, or kadalasan po ba kung aalis po sila, Sunday na lang po ba o Saturday na lang po sila makakaalis? So, napapansin. Minsan kasi umuwi sila Saturday, pagkatapos ng class nila Friday ng hapon. Depende kung wala silang exam o kaya wala silang activities. Kasi nagpapaalam naman sila sa akin. Pero po sa kadalasang bahagi po ba, napapansin niyo po na halos may panahon po na parang ilang linggo na po sila rito, may isang buwan na po na halos di pa po nila mapupunta yung pamilya po nila?
Ganun po. Parang napapansin na nagtatagal po talaga sila po Oo, rito. minsan kasi pag halimbawa mayroon silang ano dyan sa school, may exam, may talagang natutok sila, mag-aaral talaga sila. Kumbaga para halos po Halos, oo, makalimutan nila pong kumain ganun, para Oo, matapos isa lang pa po. yan, tama. Nakakalimutan din nilang kumain minsan. Kasi, pag kumain na ba kayo, hindi pa. Kasi, tatapusin mo na yung ano namin, ginagawa namin, gano'n. Sure naman na rin po ako na halos mga madaling araw na po silang inaabot ng mga ganung panahon po. Tapos di pa po sila makakatulog ng maigi. Ganun po ba yung nakikita niyo? May gano'n talaga. Kasi dito, yung kingfisher nandito sa number 6, halos dito na talaga natutulog. Sobrang, talagang, mag-aaral talaga mabuti. Ito naman, gano'n din. Halos lahat sila nga. Sa tingin niyo po ba kung may sarili rin po kayong anak po na nag-aaral po sa Kingfisher, sa tingin niyo po ba normal lang po talaga po ito sa kanila? Kung sa titingnan po naman natin na patabatahan pa naman sila, marami pa silang panahon na para po. Normal lang yan. Kasi nga, syempre talagang kailangan mag-aral sila mabuti. Kasi para sa kanila din naman yun eh. Pero masasabi niyo rin po ba na minsan po parang may paraan pa naman po sa Kingfisher na para yung estudyante po is nababalanse po nila yung pag-aaral, yung personal life din po nila, makausap yung pamilya po. Sa tingin niyo may kakayanan pa naman ang Kingfisher po na baguhin yun pong Kasi bahagi? minsan kasi stress din talaga sila. Sobra. Nakikita ko sa kanila. Yung mga activities nilang ginagawa nila, parang suko na ako. Parang narinig ko rin sa kanila yung iba. Ganun. Parang sa punto na po na Parang medyo hindi ko na kaya. Ganun. Parang- Lalo pag naririnig ko na may bagsak. Ganun. Kasi ayaw nilang, hindi nila matanggap na may bagsak sila kasi syempre, pag nalaman ng nanay nila, lagot. Di ba? Ganon. Opo. So, nandun po talaga yung bigat Kaya po. pressure. ina-advisean ko sila na sabi ko, bawi na lang kayo sa susunod. Pero meron talagang estudyante na mahina talaga eh. Mahina yung At talagang kapilitan talaga umaalis. kaya parang napapansin niyo po ba sa Kingfisher po na kadalasan itong mga let's say po mababagal po na unti po ay napag-iiwanan pa rin po hanggang ngayon. Parang ganun po ba yung napapansin niyo? Medyo Kasi, hindi naman. Pero depende siguro sa utak din ng nag-aaral, di ba? Kasi kung talagang ang pag-aaral kasi kung talagang matalino ka, talagang kayang-kaya mo rin, di ba? Pero siyempre, hindi naman lahat tayo patatalino, di ba? Meron din talaga medyo mahina din. Ganon. Kasi yung iba hirap na hirap din yung iba eh. Kita ko talaga. At last question pa po sana po. Sa tingin niyo po kung sakaling pagbigyan po kayo ng pagkakataon na bigyan po ng pa itong mga let's say mga estudyante po, sa tingin niyo rin po ba masasabi niyo po sa kanila na kung hindi na talaga nila kayang ipagpatuloy yung sistema sa Kingfisher ay mas piliin na lang po nilang pumunta sa kung saan mas magaan po. Sinasabi ko rin sa kanila yan. Na-advise ko rin sa kanila. Nahabulin po yung mas magandang sistema po. Sabi ko gano'n. At talagang, halimbawa may bagsak sila, ano na kayo sa susunod, nabawi na lang kayo. Kasi hindi naman lahat ng panahon na, siyempre, lahat ano nyo, di ba? Yung hindi kayo babagsak kasi mayroon din valedictorian na bumabagsak din, di ba? Sa totoo lang. Hindi naman pare-pareho lahat. At sa tingin niyo rin po bang mas mainam na lang po talaga kung parang patuloy-tuloy na lang po yung nangyayaring ganun po ay mas hanapin po nila yung eskwelahang kayang ibigay yung parang mas ikakabuti po nilang sistema sa tingin niyo. Dapat lang sa tingin ko rin. Kasi nga, yung iba kasi, hindi kaya ng sistema yung Kingfisher din. Kasi narinig ko rin yung ibang mga parents, yun din ang sinasabi. Bilang takeaway po natin po sana may nice po ba kayong sabihin na parang mensahe po sa magiging manood po ng ating documentary po. Mensahe lang po anything about sa pwede po sa mga nagpapaupa pong estudyante, sa mga nahihirapan po. Para sa akin, dapat talaga mag-aral sila mabuti. Para, siyempre, ang hirap kumita rin ng pera kung tutusin, di ba? Kaya dapat ipakita rin nila sa mga magulang nila na kaya nila. Huwag silang panghinaan. Maraming salamat po at doon na po nagtatapos ang ating documentary. Thank you po. At tulad na lamang ng mga umuupa sa pwesto ni Tita, hindi na nagbago ang temang ito sa pangkahalatang kondisyon at gawin ng mga Kingfisher students. Ang naiiwan na lamang na katanungan, hanggang saan nga ba ang kakayanin nila marinig lang ang pumupuring salita
Ngayong napakinggan na natin ang iba't ibang panig ng kwento, malinaw na hindi ito simpleng issue. Para sa ilan, ang pagiging competitive ng paaralan ay makatarungan dahil sa tingin nila, dito hinuhulma ang talino at kakayahan ng mga estudyante. Ngunit para sa iba, ang sistemang ito ay parang mabigat na pag na araw-araw nilang dinadala. Dahilan upang unti-unting mabura ang kanilang gana, tulad lamang ng tinta sa modernong guma na ang pahina. Iba-iba kasi ang pinangangailangan ng bawat Parang mahanging estudyante. boses ko. Hindi lahat ay handang harapin ang maraming Rinig ba? performance tasks at aktibidad. Mga gawain na minsan ay tila alon na walang tigil sa pagbunggo sa kanila. At para lang makasabay, marami sa kanila ang ibinibigay ang buong sariling oras, lakas at minsan pati kalusugan para lang masabing magaling. Pero kung ganito ang realidad, marahil panahon na para magtanong tayo. Hindi lang bilang mga estudyante, kundi bilang isang komunidad. Dapat bang ganito ang buhay ng isang estudyante na para bang pahina na ng librong palaging nakabukas at hindi nabibigyan ng pagkakataong magsara at para lang makapagpahinga? At dapat bang manatiling ganito ang paaralan? Ako po si Geyser Dispo, ang inyong dokumentarista.